Kapag narinig natin ang salitang toxic, siyempre ayaw nating hawakan yon. Lason yan eh. How about toxic family members? Yan ang mas grabe dahil kadugo mo na mismo ang kalaban mo. Pero paano mo ma-recognize kung sino ang toxic sa kanila? Sila bang lahat? O iilan lang? May 5 signs akong ipapaalam sa'yo at tutulungan kitang mapabuti ang ugnayan mo sa kanila. Pero una sa lahat, alam ko kung gaano kahirap kapag may relatives o membro ng pamilya na toxic. Gagawin nila ang lahat para makontrol ka. At hindi rin madaling malaman kung toxic sila. Maliban na lang kung na-educate ka tungkol sa kung ano ang mga toxic na tao. Kapag nagdurusa ka sa kamay nila at namumuhay ka na puno ng galit, isa na rin yung sign na toxic ang pamilya mo. So, it's imperative that you remove the veil of what you thought they were and see the truth for yourself. Number 1, sobra silang mangontrol. Sa kabuuan, isa sa mga pinakakumon na katangian ng mga toxic na tao ay ang kanilang pagnanais na kontrolin ang lahat. Siyempre, may mga bagay sa mundo na hindi nila kayang kontrolin. Pero maniwala ka man sa akin o hindi, yung inaakala mong hindi nila kayang makontrol, kaya nilang kontrolin. Kung hindi ka man nila makontrol, lalapit sila sa ibang tao at kukontrolin nila ang mga taong yon para lumayo sa'yo. Ganyan ang estilo nila. Ngayon na wala ka nang malalapitan, sa kanila ka mapupunta at doon ka nila mahahawakan. Kaya nilang kontrolin ang buong usapan, ang lahat ng outcome, pati damdamin mo. Karaniwan nilang ginagamit ang manipulasyon upang makamit ang kontrol na ito. Ang manipulasyon ay madalas mong makikita sa mga unhealthy relationship, kung saan ang mga toxic na partner pilit kontrolin ang bawat aspeto ng pagsasama. At hindi rin ito karaniwang hayagang kontrol. Hindi mo napapansin na kontrolado ka na pala. Banayad lang ang pagkakakontrol sa'yo hanggang sa nasira ang kumpiyansa mo sa sarili. Nakala mo ikaw ang may gawa. Pero nang dahil pala yon sa pagkontrol nila sa'yo. Yan ang galawan ng mga taong nangungontrol. Number 2, mga sinungaling. Halos lahat naman ng taong toxic ay sinungaling. Ang negatibong katangiang ito ay nakaugat na sa kanilang puso, na kahit sarili nilang kasinungalingan ay kanilang pinaniniwalaan. Ang layunin ng isang toxic na tao ay magsabi sila ng kahit anong kasinungalingan, whatever lies necessary, upang manatili lang sila na nasa ibabaw. Kapag kasi hindi sila magsisinungaling, yun ang ikakabagsak nila. Kaya nga kinukontrol ka nila, kasi nasa ibabaw sila. Gayon din, ang kanilang kakulangan sa empatya ay pumipigil sa kanila na makaramdam ng masama sa pagsisinungaling. Wala nga silang empatya sa ibang tao eh. Sa sarili pa kaya nilang kasinungalingan? Parang kasali na ito sa human nature para sa kanila. Number 3, mayabang. Alam ko na hindi perpekto ang mga kadugo natin. May mga miyembro tayo ng pamilya na mayabang. O isa sa mga relatives natin ang mayabang. Pwede rin na tayo mismo ang mayabang. Ano bang ibig kong sabihin sa mayabang? Yun bang gustong-gusto ng mga taong ito na pag-usapan ang kanilang mga nagawa sa buhay? At kailangan din nila ng mga fan club. I mean, gusto nila na marami ang nakakaalam para makahakot sila ng atensyon. Gusto kasi nila, nahangaan sila ng mga tao. Ang mga toxic na tao ay masayang nabubuhay kung nasa sentro sila ng atensyon, habang sila naman ay abala sa pamumuna ng mga tao. Sobra silang nagyayabang ng kanilang mga nagawa. Pero takot na takot sila sa debate, sa argumento, o mainit na usapan kung saan mukhang mapapahiya sila. Ayaw nila ng ganyang usapan kasi yun ang kahinaan nila. Kahit ang kalmadong pag-uusap, kung saan may mga magkaibang opinyon ang bawat tao na ibabahagi, ayaw pa rin nila kasi ayaw nilang masasapawan ng iba ang kanilang opinyon. Kasi gusto nila na sila lang ang magaling. Kasi ang nasa isip ng toxic na tao, wala nang ibang logical na solusyon, kundi ang kanila lamang. Ang ideya nila ay dapat nasa una. Tapos ang mga ideya ng iba ay pangalawa lang. O di kaya ay kabilang na sa hindi mahalaga. Ang mas masaklap, kapag may gusto kang sabihin sa toxic mong pamilya o kamag-anak, iisipin nila na nakikipag-argumento ka na. Number 4, may pinagkakaadikan. Addiction. Addict sa droga, addict sa alak, addict sa sugal, at anumang substance. Lalabas ang pagka-toxic ng isang tao kapag naa-addict siya sa toxic na bagay. Kung ano yung pinapakain mo sa iyong utak, yun din ang magiging ugali mo. Ang dami kong nakikitang addict sa balita na pinatay ang sariling pamilya o kamag-anak dahil lang sa sugal, droga, o iba pang kinaaadikang bagay. Ang pag-aadik, I'm not saying droga lang, kundi lahat ng klase ng masamang adiksyon ay nakakawasak ng buhay. At hindi nakataka-taka na maraming adik ang toxic.
How about sa mga adik sa alak? Hindi yan tumatanggi sa inuman, naglalasing, tapos magdadrive. Sabi ko nga kanina, kung toxic ang pinapakain mo sa utak mo, magiging toxic rin ang ugali mo. Bakit? Dahil ang addiction ay mas malakas kaysa sa common sense. Ang taong galit habang nakainom ay isang nakakabahalang bahagi ng pag-uugali ng toxic na tao. Number 5, hindi sila magkakamali. Hindi sila magkakamali dahil ayaw nilang tanggapin na mali sila. Makikipag-away dahil pinipilit nila na sila ang tama. Ang daming pamilyang nag-aaway dahil sa lupa, dahil sa ari-arian, dahil sa anumang bagay na gusto nilang kunin kahit alam naman nilang hindi na sila fair sa ibang tao. Kapag hindi pabor sa kanila ang usapan o natatakot silang matalo sa mga magagandang punto sa isang argumento, diyan na magsisimula ang kanilang galit. Idadaan nila sa dahas para umatras ka. Ang mga toxic na tao, minsan na may mga narcissistic na pag-uugali, ay hindi naniniwala na sila ay nagkakamali at naiinis sila sa mga salungat na opinyon. Ngayong nalaman mo na kung gaano sila ka-toxic, gusto kong tulungan ka na matutong harapin ang mga ganitong klaseng tao. Ang una kong maipapayo sa'yo ay magpakatatag ka. Magpatuloy ka pa rin lagi sa buhay sa kabila ng kanilang mga katoksikan. Lalo na kung nasa poder ka nila, tatakutin ka nila kung hindi ka magpapakontrol. Palalayasin ka, hindi ka makakain ng tama, magsasabihan ka ng masasakit na salita. Alam mo gaano kahirap yan, pero alam ko rin na may pangarap ka. Mag-focus ka na lang sa laban na yon bago ka umalis sa poder nila. Yan na kasi ang hulma ng kanilang ugali. Ang takutin ka, para lang hawak ka pa rin nila. Magpakatatag ka, okay? At hayaan mo lang na dumaan ang mga salitang ito sa tenga mo. Usually, sinusubukan ka nila. At kung hindi naman, hayaan mo na silang gawin ang kanilang sariling katangian. They are not worth your time. Ang pangalawa kong masasabi sa'yo ay huwag kang magpapa-apekto. Huwag mong kalimutan ang halaga mo. Kapag napansin kasi ng mga taong toxic na sobrang lakas ng energy mo, susubukan ka nilang pahinain hanggang maging katulong ka nila, hanggang maging isa ka nilang tagahanga at maging isang tapat na tagasunod. Pero tandaan mo na hindi ka nilikha para maglakad sa anino ng sino man. Dumistansya ka o umiwas ka sa kadiliman ng isang toxic na tao. Patuloy mong pagsabihan ng iyong sarili na ikaw ay mahalaga at deserve mong maging maligaya. Hindi ikaw ang may problema at hindi ikaw ang dahilan ng kanilang problema. Sila ang gumagawa ng sarili nilang problema. Ang pangatlo kong masasabi sa'yo ay huwag mong hayaan na mabiktima ka nila. Ang mga taong toxic ay mahilig makipagtalo at ikaw ang sisisihin nila kung bakit sumagot ka pa. Isa lang itong patibong. Pero alam mo ba kung bakit toxic sila? Dahil sobrang mababa ang tiwala nila sa kanilang sarili. Kaya binabawi na lang nila sa kanilang pagmamataas. Hanggat maaari, umiwas ka sa mga pagtatalo at huwag mong pansinin ang kanilang kadramahan dahil isa lang yang patibong. Kapag mga galit sila sa'yo, tapos parang wala ka lang, titigil lang ang mga yan dahil ipinapakita mo sa kanila na hindi ka mababaw mag-isip at ayaw mong laruin ang laro nila. Ang pang-apat na sasabihin ko sa'yo ay isipin mo ang sarili mo. Tingnan mo ang sarili mo. Baka nahawa ka na sa katoksikan ng pamilya mo. Remember that being a toxic person is a waste of time and is so hurtful toward others. Changed behavior is the only way to live a healthy life. Hindi ko ginawa ang video ito to promote hate or hatred sa mga taong toxic. Hindi yan ang punto ko sa video ito. Ang punto ko ay huwag kang bumaba sa kanilang level dahil doon kanila matatalo. Kung hindi pa rin sila magbago o kung hindi mo na kaya, kailangan mo nang umalis at maghanap ng healthy environment. Kung hindi mo kayang lumayo, magpakatatag ka lang at gawin mo ang kailangan mong gawin upang manatiling kalmado. Ang pinakamahalaga sa lahat, alagaan mo ang iyong sarili. I will include you in my prayer na sana bigyan ka ng Diyos ng lakas at umaasa ko na magiging payapa ang kaisipan mo sa gitna ng mga pagsubok na ito.